I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. I've been born again. Again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave of I once lived in. Goodbye yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my own ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday. The Spirit of the Lord is upon me. I've got resurrection in my veins. Praise the Lord, I've been born again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. Goodbye yesterday. I'm living in the Wow, tahimik. Good morning po. Wow, praise God, praise God. So, tayo po'y dadako sa ating tithes and offering. And before that, this coming July 27, that is Sunday, we'll be celebrating our 9th year anniversary. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the faithfulness. So, we encourage everyone po, no, na mag-invite po tayo ng ating kapatid, kaibigan, kamag-anak. So, we will going to have a guest speaker po, si Pastor Romel Guevara po. So, encourage everyone po, no, mag-invite po tayo and allow the word of the Lord to enter in our life. So, tayo po dadako sa ating tithes and offering. So, if you will be given a chance right now po, okay? So, I have only a little bit an activity. So, let's say someone handed you a 1 million pesos. Okay? Ano po yung unang papasok sa isipan nyo? So, sagutin nyo po yan sa sarili nyo. Ano ba yung unang papasok sa sarili ko o ano bang una kong gagawin kapag nagkaroon ako ganong kalaking halagang pera? So, and in the Bible po, meron pong isang character dito, meron po isang tao dito na he has everything. So, he is King Solomon. So, yung almost of the book of the Proverbs po is sinulat po ni King Solomon. However, on the chapter 30 ng book of Proverbs, it was written by Agur, A-G-U-R. So, that chapter was a third-person point of view. So, nakita ni Agur kung papaano nasilaw si King Solomon ng riches. So, he has everything, yes. He marries 900 wives, not only because gusto niya, but because of the political advancement and as well yung riches ng culture na madadala nila. And nasulat ni Agur yun sa verse 7 ng chapter 30. Sabi niya dito, 2 things I request of you. Deprive me not before I die. Remove falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches. Feed me with the food allotted to me. Lest I will be full and deny you and say, who is the Lord? Or lest I be full and steal and profane the name of God. So, napakabuti po ng ating Panginoon, no, sa buhay natin. He give the needs that we want. And sometimes po yung mga wants binibigay niyo sa atin. However, ano po ba dapat yung maging attitude natin pagdating sa mga blessings? In 2 Corinthians po, no, chapter 8,
sabi po ni Apostle Paul, so kinommend niya po yung churches sa Macedonian. Sabi po doon, na kahit na afflicted kayo, kahit mahirap kayo, you still give in accordance, in your own volition. Sabi nga po sa word, you still give according to your capability. So, napakabuti ng ating Panginoon. So, mga kapatid, this tithes and offering, I encourage everyone na let's give according sa puso natin and according sa sinasabi ng ating Panginoon. And mga kapatid, encourage everyone po to give our tithes and offering. Let's pray. Lord, Panginoon, salamat po sa inyong grasya, O Lord God. Thank you for your grace that allow us to stand, Panginoon Lord God. Lord, we thank you for the everyday provisions that you've given to us, O Lord God. Thank you, Lord God, dahil mahal niyo po kami, Lord God. And Panginoon, salamat po dahil kailanman hindi po namin naranasan na iwan niyo kami, O Lord God. Lord, we pray, O Lord God, that this tithes and offering, O Lord God, it will be glorify you, O Lord God, and marami pa pong makakilala through this, O Lord God. Lord, protect our work, protect our finances, O Lord God, and Lord, may we surrender everything to you, O Lord God. Be it, O Lord God, we have everything, or we have a little, Lord God, may we use it. May we use it according to your will, Lord God, according to your loving kindness, O Lord God. Lord, thank you, Lord God, for everything, O Lord God, and prepare our hearts as we listen to your word, Panginoon, Lord God. And nawa po, Panginoon, Lord God, ma-meet ka po namin, Lord God. Patuloy niyo po kaming balutin ng iyong presensya, Lord God. Holy Spirit, O Lord, allow us, O Lord God, to listen to your word and saturate us, O Lord God, and change us, O Lord God. Thank you, Lord. We honor you in Jesus' mighty name. Amen and amen. Buti po hindi na ho nagtuloy-tuloy yung ulan, ano? For this week, medyo maulan ho, kaya marami hong mga changes sa mga bata. Pero all the more, God is good po. Amen po ba doon? Amen. God is good. All the time and all the time, God is good. Bago tayo mag-start, simulan ho natin na i-welcome po ang ating kaibigan na si Jennifer de Guzman. Meron ho ba? Ayan, Jennifer de Guzman. Ayan. Hello, Jen. Okay, so siya po ay visitor po natin coming from Cagayan. Okay, Cagayan. So may de Guzman din dito. Baka, tignan mo, baka, ay, nasa likod mo mga de Guzman yan. So baka long lost relative po natin. Ano? So, kamusta po ang lahat? How are you guys? I'm so excited to share the Word of God this morning. I hope that you are excited to listen. And sabay-sabay ho tayong matuto ngayong umagang ito. No? So, nakadasan na po ba natin na magplano? Sino dito yung nagpaplano? Yan, plano tayo, diba? Sarap magplano. Susulat natin every end of the year. Nagkakaroon tayo ng, inaalam natin yung ano ba nangyari, ano ba yung mga goals natin for the year 2025, 2026, di ba? So, hindi ko po alam kung na-experience nyo po yung ganitong pagkakataon, no? Yung una, mga first few days, first few weeks, talagang very eager tayo. Yan, very eager ka. Talagang sinusunod mo yung pattern na gusto mo. And then, come weeks
and months, parang nawawala yung ganong ano natin. Parang yung vision mo, di ba? Parang gusto mo, okay, pagkatapos ng Christmas, pagkatapos ng New Year, yung rice ko, 4 cups na lang. Di ba? Ang dami nun, 4 cups. Ano? Pag nag-inasal ako, hindi na ako bibili nung yung only rice. Pero at the end of the day, we find ourselves doing it again and again. Na-experience nyo ba yun o ako lang? Di ba? Parang gusto natin, may plano tayo, may gusto tayo mangyari. But pagdating po ng paglipas ng ilang oras, panahon, nakikita po natin unti-unting nag-fade yung excitement. You know, last year we bought a skateboard. Yung aking anak, sabi ko, banding tayo. So sabi ko, ay, skateboard tayo. Yan, pinuntahan ko pa sa MOA. Yan, kasi buy one, take one yun. Pang bata yung, sige, at least may banding. So nakadalawang skateboard schedule. Tapos yung skateboard, sinasabi ko kay Apple nung last 2 weeks ago, benta ko na kaya ito kasi hindi na ako nakagamit. Ano. So ibig ko sabihin, may mga plano tayo, may mga desires tayo na makita natin yung excitement pabago-bago. Yung drive natin, nagbabago, unti-unting nagfa-fade. Minsan, okay ka, minsan. Pero lalong-lalo na pag nagsisimula tayo. You know, making changes in our lives is never easy. No, hindi po ganun kadali, lalo na kung meron na tayong mga schedule, meron na tayong mga ginagawa sa buhay, tapos gusto nating may gusto tayong i-insert na schedule or plan, and makita ho natin na hindi pala ganun kadali. Tama po ba? Do you agree with me that making big changes in our lives is very or quite challenging? Tama po ba? Ako po, na-experience ko po yan sa akin. So, ito po makikita po natin, ito mga kapatid, sa aspeto ng pakikipag-relate po natin sa kapwa-tao po natin, mga mahal natin sa buhay. Sabihin natin, ayoko nang makipag-away kay boss, o kaya sa mga katrabaho natin, gusto ko nang maging mabait sa kanya. Di ba, na-experience niyo ba yun? Ito, ganito, sa mga anak natin, the way we talk to them, the way we treat them, ganun din sa ating mga magulang. Naku, nasagot ko na naman si nanay, si tatay. Next time, ayoko na. So, okay. Pero at the end of the day, parang merong trigger na naman na nangyayari. No? Maaaring ito po ay yung pagbabago sa pag-manage po natin ng oras natin. Sabi natin, gusto ko nang bawasan yung social media ko, ayoko nang manood ng ganito. Diba? Pero at the end of the day, after ilang days, after ilang weeks, we find ourselves doing it again and again. Pag-usapan po natin yung maaaring sa finances. Diba? Sabi mo, last check out ko na to. Diba? Last check out ko na to. Tapos pag dumating na yung package mo, andun ka na naman, gumaganong-ganong ka na naman sa... Diba? So ano po yung nangyayari? No? What happened? Because it's not easy to change. Hindi po madali ang magbago. And ito po, sasabihin ko na po sa inyo yung conclusion. Pero hindi pa ho tayo magtatapos. Ang conclusion po is, we cannot do it on our own strength. Hindi po natin kayang sa sarili natin, hindi po enough yung motivated tayo. But we need the power of God. We need the Holy Spirit to move in our lives para magawa po natin yung magagandang bagay nito. Amen po ba da? Amen. So ang titulo po or title po ng ating pag-uusapan ngayon is From Bad to Godly, Transforming Our Habits. Yan. Basahin nga po natin. 1, 2, 3, go. From bad to godly, transforming our habits. Yung ating series for this month is Turning Point. No? Turning Point. Ano ba yung mga mga bagay sa buhay natin na pwede tayong mag-turn. Turn around or turn left or to the right para maiwasan po natin yung mga bagay na humahadlang para tayo po ay mag-grow. Or maaring tayo po ay nasa isang direksyon ng hindi maganda and we want to turn back to the Lord. Bumalik po tayo sa Panginoon.
no? Para tayo po ay magkaroon muli ng guided life. Kaya ngayong umaga po, mga kapatid, ang pag-uusapan po natin is all about habits. Bad habits. Yung mga nakasanayan nating hindi magaganda. Yung mga bagay sa buhay natin, mga habit natin na hindi natin napapansin ay nakaka-apekto na pala sa ating mga buhay. No? And hopefully matapos po natin. If not, I will be sharing the second part next week. No? So, maganda po na yung mga bagay na habits po natin na hindi magaganda, iwanan po natin at hayaan po natin na palitan ito ng godly habits. Dahil ito po ang gusto po ng Panginoon sa atin. And our key text for this morning is found in Ephesians chapter 4, verse 22 to 24. Sa Tagalog po, sabi po dito, iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. No? Ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. So napakalino po ng sinusulat po ni Apostle Paul na sinabi niya, iwan na ninyo. Ano ba yung pwede nating iwan? Hindi naman natin pwedeng iwan yung sarili natin. He's pertaining to the thoughts. Yan, yung mga diwa at pag-iisip. No, iwanan ninyo at tayuan po natin yung buhay, panibagong buhay na naka-pattern po sa ating Panginoong Hesukristo. So, before we dig deeper, bago tayo lumalim po sa ating pag-usap, ay tayo po muna ay dumulog sa maikling panalangin. Lord, we thank you for this time. Maraming salamat, Lord, sa biyaya po ninyo. Thank you, Lord, for reminding us that there is hope, Panginoon. May hope sa aming buhay. Marahil, Panginoon, pumasok ko kami sa simbahang ito na marami hong karga, maraming dala sa buhay. Maraming mga pag-uugali na nakuha po namin, Lord, sa labas. Nakuha po namin sa mga experiences namin sa buhay. Pero dalangin ko po, Lord, na ang inyong banal na spirito, Panginoon, na sumama sa amin ngayong umagang ito. Thank you, Lord, for the opportunity to decide na magbago, Lord, to change our bad habits into godly ones. Lord, sabi niyo sa inyong salita, ang gusto niyo sa amin, Lord God, ay magkaroon po ng rich and abundant life. And for us to achieve that, Lord, is that we have to walk according to your will in our lives. Kailangan po namin lumakad doon at talikuran, tulad po ng aming verse na nabasa, ay hubarin na po. Iwanan na po yung dating kami, Panginoon. Lord, we are so excited, but at the same time, may konting kaba, may konting nervous, Lord, sa journey na aming tatahakin. But everything will be okay because you are with us. Everything will be okay because your Holy Spirit is with us to comfort us, to give us the strength, to boost us, to encourage us. And yung mga pangamba po namin, Panginoon, ay turuan niyo po kami, Lord God, na isuko sa inyo, ilatag sa inyo, Panginoong Jesus. We thank you, Lord, sa buhay po na ibinigay niyo sa amin. Thank you, Lord, for dying on the cross for us. Kung yung buhay niyo nga, Panginoon, na ibigay niyo sa amin, yun pa kayang pagbabago na ninanais po namin. Kaya maraming salamat, Lord. We bless your name. Lord God, sa umagang ito, cover me with your blood. Cover me with your anointing, Lord. Hindi po ako marinig, hindi po ako maitas, kundi kayo lamang po sa kalagitnaan po namin. Thank you, Lord, for the people who are here. Yung mga kasama po namin na wala po dito, pinapanalangin din po namin sila. May taas po kayo, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Lahat po nagsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat o Diyos. Alam niyo po, ang mga habits daw po natin ay meron hong malaking epekto sa ating buhay. Malaki ho ang control po nito sa
ating mga sarili, in our everyday lives, in our wherever we are. Ikaw man ay nagtatrabaho, ikaw man ay Kristiyano o hindi. Our habits, yung mga nakagawian po natin, mga pag-uugali po natin, can greatly affect our lives inside and outside the church. So, ibig ko pa sabihin, kung tayo po ay meron ng hindi magandang habit na nakaugalian natin sa sarili natin, maaring pag ito po ay dinala po natin sa, let's say for example, trabaho, mainitin ang ulo mo, pag nasa trabaho ka, pag madala mo, apektado ka. Apektado din yung mga kasama mo sa trabaho. You see, it can greatly affect our bad habits and good habits. Hindi lang po bad yung pag-usapan natin, pati po yung good habits or godly habits ay maaari pong magdala po sa atin sa better life or a miserable one. No? A habit in a person's life can shape us to be a better person. 'Di ba? Yung mga magagandang habit po na itatanim at gagawin po natin at pagdidesisyonan ay maaari pong magdala po sa atin sa mas magandang antas at more abundant life na sinasabi ng ating Panginoon. However, the vice versa is also true, na kapag hindi po natin dinil ang mga negative habits or bad habits sa ating buhay, maaari po nitong stagnate yung ating buhay. Hindi ho tayo lalago. Actually, hindi lang mag-stagnate, magkaroon ho ng maraming issues sa buhay po natin. Tama ho ba o mali? Sa isang mag-asawa, maaring kapag nadala mo yung habit na yun at hindi ka willing i-let go or ipabago sa Panginoon, yung habit mo na yun ay magkakaroon kayo ng conflict with your wife, even with your children. Di ba? Kung yung habit na yun ay na-develop sa'yo, for example, in disciplinary, pag masyadong disciplinarian, yung natanggap natin at nabuo yung ganong habit sa atin, at pag dumating yung mga anak naman natin yun nandyan, and kaya po nangyayari na ipapasa sa kanila yung mga habit of disciplining the children ng extreme, no? You see, a habit can greatly affect our lives. And kapag tinanong ko po kayo or pinasulat ko po kayo ngayon, mga kapatid, sa mga bad habits na meron tayo or yung mga hindi magagandang nakagawian natin, marahil malaki po yung percentage na mabilis po nating ma-identify ito sa ating mga buhay. Meron ba kayong mga bad habits? Meron ba? Meron? Ako, meron din. Kaya nga po kapag tinanong po natin or pinasulat po natin, agad-agad, Lord, ito yung habit na yun. Gusto ko nang maalis to. Gusto ko nang matanggal to. Gusto ko nang magbago dito. Tulungan niyo po ako. So if we have bad habits, then we have to lay it down for the Lord Jesus. Katulad po ng sinasabi ni Paul, iwanan na ninyo ang dating hubarin na ninyo ang inyong mga dating pagkatao. And that includes our habits. Alam niyo po, meron pong dalawang senior na magkumare, no? And one time nagkita ho sila. Uy, Mare, kumusta ka na? Uy, Mare, how are you? Alam mo ba, Mare? Nagkwento ho yung isang senior na sabi niya, alam mo ba, Mare, nakita ko na yung solusyon na pagtagumpayan ko na. Doon sa aking asawa na laging ginangat-ngat yung kanyang kuko. Sino dito yung nagngangat-ngat ng kuko? Yeah. So sabi niya, Mare, talaga, sa tinagal-tagal nating magkakilala at magkaibigan, ngayon mo lang nagtagumpayan. Sabi niya, i-share mo naman kung ano yung ginawa mo. Anong ginawa mo? So sabi ho ng isang senior, sabi niya, ang solusyon ko para maalis yung kanyang habit ay itinago ko yung kanyang ngipin. Yan. So, paano?
Di ba? Paano nga naman makakangat-ngat tinago yung ngipin nung kanyang asawang lalaki. So hindi niya na mangat-ngat or makagat yung kanyang mga kuko. So ang ibig ko po sabihin, pakisabi sa katabi mo, may magbabago sa akin. Yan. Yan. Pakisabi, i-declare po natin yan. Sa biyaya po ng Panginoon, mga kapatid, mas magiging mabuti po ang ating buhay. And we just have to identify at alalahanin po yung kabutihan po ng Diyos and, magpakumbabaho tayo doon sa gustong gawin ng Panginoon sa atin. Dalangin po natin ngayong araw na ito, mga kapatid, ay madiscuss po natin ito. Matuto po tayo, hindi lang sa loob ng church, kung hindi, paglabas natin. No? Dalawang parte po yung aking isi-share. Number 1 po is identifying the reason. Kailangan maintindihan natin, maunawaan natin, bakit ang hirap magbago. Bakit ang hirap baguhin yung mga gusto ko nang alisin, nagagawa ko pa rin, di ba? Yung example natin kanina, ang dami nating plano pero paulit-ulit po. No? And the second part is, ano yung remedy? Ano yung key para tayo po ay magkaroon po ng transformation sa ating buhay? Ano po yung turning point po natin para tayo po ay maka-move on doon sa ating buhay. So, ngayon po, meron po tayong 4 na points na i-discuss. Unahin ko na po yung first part, or identifying and understanding. Kasi mahalaga po na maunawaan po natin yung reason. No? Kaya nga po ako po, nung pinag-aaralan ko po yung message na to, ang unang-unang recipient, ang unang-unang beneficiary dito po sa topic na to ay ako po mismo. Dahil dito na-unlock sa akin, nakita ko na, kaya pala ang hirap magbago. Kaya pala parang may challenge. Ba't kaya struggle ako? Kasi nga po, hindi ko nauunawaan before. And let me share to you the 4 points na ibinahagi po ng Panginoon sa atin to have victory over our challenge. Number 1 po, bakit mahirap magbago is that we have developed it for a long time. Yung mga bad habits po natin ay nakuha po natin, na-develop po siya over a period of long time. Okay? So, ang resulta po nito, ang resulta po nito sa ating buhay is that we became comfortable with that character, with that bad habit. Di ba? So example po nito, whatever bad habits that we have, masyadong worrier. Yan. Nagwo-worry masyado, konting balita lang, nagwo-worry na. Di ba? Sino po dito ang naipanganak na nagwo-worry na? Pagkalabas pa lang, di ba? Nagwo-worry na agad. Wala po. Sino po dito ang naipanganak na ang dami na agad isipin? Di ba wala ako? Actually, mga bata, sila Queen, sila Araw, ang sarap ng buhay pag tinitignan ko sila. Parang wala silang problema. Gigising, matutulog, papasok sa school, no? Pag uwi sa bahay, may pagkain, yung mga kuryente, hindi nila iniisip yon. Pero sa atin pong mga magulang, alam na this. No? Alam na this. No? Naging nervyosa, matatakutin, masyadong magugulatin, konting si Pastora Apple, ganun po. No? Kasi nung bata po siya, mga dalaga pa siya, lagi siyang ginugulat ng mga kapatid niya. Kaya pag sa bahay, may konting kumalabog, ano yun? Bumababa agad at may eating disorder. Yan. Mahilig kumain pag nai-stress. Sino nakaka-relate? Yaon. Mga katokayo. Yan. Overreacting, mga pagpupuyat. Yung mga mahilig magpuyat. Sino ho dito ang puyat na? Matagal na panahon na. Ako po, isa po ito sa struggle ko. As long as I can remember, grade
grade 1, 5 years old, puyat na po ako. Bata pa lang ako, puyat na ako kasi yung lifestyle ng aking tatay ay na-adapt ko because of his habit. Ang habit po niya, lalabas yan, magkakasino sa gabi, kasama niya ako, no, magbabar, magpapamassage. Daw, dalawa lang kami. You know, parang uuwi kami, lasing siya, uuwi kami, wala siyang malay, hatid lang kami ng taxi, kaming dalawa lang. Magigising kami, late na ako kasi, yung tatay ko, naipasa sa akin yung pagiging puyat. Kaya, kahit na namatay na siya, naging lifestyle ko na po yung puyat. Alam po yan ng mga kapatid ko yan, sila Adrian. Pupuyat ako noon, kapag nandyan na yung basura ng truck ng alas 4, alas 5, yun na yung hudyat ko na dapat na akong matulog. Si Pastora Apple, alam yan. But, again, as I study this topic, dun ko na iunawaan, dun ko na unlock na pwede pala, possible pala. And after this, I've been studying this for weeks. Nag-improve po talaga, maski po yung tulog ko. Ang pinaka-latest ko na po ngayon, mga 6:30 ng umaga. Hindi, mga 1 o'clock. Yan, medyo na ako niyan, stop it, tutulog ko na. Minsan, 10 o'clock, tulog na ako, 9, yan. Hanggang sa ang target ko, matulog na ng mga 8 p.m. Yan, tapos gising na lang ng 3, mga ganun. So, balik po tayo sa ating topic. I think, yung na-share po sa akin, yung na-instill po sa akin ng Panginoon is very effective because ito pong mga bagay na ito ay na-develop po sa akin hindi overnight. Pansinin niyo po yung mga bad habits natin, hindi po yan na-develop ng overnight. Pagkagising mo, ganun ka na. Hindi po. May series of pinagdaanan po tayo kung bakit po tayo napunta or nagkaroon ng ganyang bad habit. Katulad ko po sa pagpupuyat, may pinagdaanan po yan ng mahabang panahon. And by the grace of God, again, tayo po ay magkakaroon ng victory. No? Maaring ilan po sa ilan po sa mga bad habits po natin ay na-develop po nung tayo po ay mga bata pa. 'Di ba? Mga bata pa tayo, yun na yung nakagawian natin and so dala-dala po natin hanggang ngayon. Maaring ang ilan po dito mga kapatid ay na-develop out of defense mechanism or emotional or spiritual needs nung tayo ay lumalaki. Example po nito ay, let's say, lagi tayong pinagtatawanan sa klase. Lagi tayong kinakantsawan palagi. So ano po yung naging defense mechanism natin? No? Ang naging pwede pong ma-develop doon is insecurity. Papasok kayo sa school, parang umiiwas ka na kasi parang ayaw mong mapagtripan, ayaw mong mabully. No? And so, nagkakaroon tayo ng bad habits na ayaw mo nang makisalamuha. No? Low is self-esteem. Maaaring naging people pleaser tayo. Para hindi ka mabuli, ay, ipiplease ko na lang sila. Diba? Para hindi ako masaktan or pagtawanan or palaging kantsawan. So, you see, may mga habits po tayo na na-develop po during when we are still a child. Bago pa ho natin makilala si Kristo. Kaya again, babalik ko tayo dun sa ating verse kanina, no? Iwanan na po natin. Apostle Paul is, calling for the Christians, yung mga mananampalataya ni Kristo na talikuran na po yung mga, or hubarin na po yung mga ganong mga bagay. Emotional needs, maaaring kulang ho sa pag-ibig ng mga magulang. Kaya naging habit, kung saan-saan na lang po tayo naghahanap ng something or someone na makakapagpuno ng emptiness sa ating buhay para mapunan po natin. Some habits were developed because of fear. Dahil sa takot. Dahil laging napapagalitan sa bahay. Sino dito laging napapagalitan sa bahay nung high school? High school, yan.
May habit na, ano kaya, sasabihin ko ba to or ililihim ko na lang? Kasi baka pagalitan na. You see, may habits tayong nade-develop out of fear. No, out of fear na maubusan. 'Di ba? Maubusan parang pag sa bahay kasi parang ito yung yung cookies isang piraso lang pero 5 kami parang Kaya kapag nagkaroon ng opportunity, ang dami diyan, parang gusto ko hoard. Hindi naman to tayo create ni God na maging ganon. But because of fear, because of the experiences that was developed for a long time, ay nabuo po yung mga bad habits na yan. And praise God because here we are, nakikinig tayo sa salita ng Diyos na nagpapaalala sa atin na anak, meron pang way out. Okay? Praise God because we have our new identity in Him. Hindi na ho tayo yung dating tayo. No? Yung mga hirap na tayo baguhin sa buhay po natin, tutulungan po tayo ng banal na Espiritu, mapagtagumpayan yung mga bad habits that develop over us for a long period of time. Alam niyo po ba kung ano pong history ng tawilis? Nakakain na ho ba kayo ng tawilis? Yan. Wala akong picture dyan, ha? So, ang tawilis ho ay saan ho nahahanap? Taal Lake. At dun lamang po siya mahahanap. Bago ho siya naging tawilis, okay, kailangan ho natin maunawaan kung saan ba nagmula. Dahil po ang Taal Lake before ay hindi po tubig tabang. Ngayon po, tubig tabang na po ang Taal Lake, di ba? So, ang Taal Lake po ay dati pong salt water. And that was proven because meron hong mga nakitang mga coral reefs sa ilalim po ng Taal. And meron din hong mga sites ng mga shark sa Taal Lake before. Pero sa dami ho ng pangyayari, mga earthquakes, mga ganyan, nagkaroon po ng closure and to the point na yung Taal Lake po ay nasarahan. And ito po ay unti-unting naging tubig tabang. Ang tanong, anong nangyari doon sa mga nakatira doon? Yung mga isda, yung mga ano. So isa po doon sa mga nakatira doon ay yung mga sardines. And because nagkaroon po ng pagbabago sa saltiness ng water, ay nagbago din po yung itong mga isdang ito. Yung kanila pong, hindi naman po sila nag-transform o nag-evolve. Pero nagbago syempre yung kanilang mga chemicals sa katawan hanggang sila po ay naging singsarap ng tawilis. Ayan. Ganon din po sa ating buhay mga kapatid, na may mga pangyayari sa buhay, sa kapaligiran po natin na unti-unting nag-cause ng pagbabago po natin. No? Dati naman tayong masiyahin. Sabi ko nga kay Apple, kay Pastora Apple, namimiss ko na yung dating ako, yung mabait. No? Kasi ngayon, maingay na ako eh. Dati tahimik lang ako, pero dati, palabati ako, parang lahat pupuntahan ko yung mga tao, pero may nagbabago po sa atin. No? And sometimes, maganda po yung binabago. But there are also times na bad habits po yung na-develop po natin. So, kung meron man po tayong gustong mangyari sa ating buhay, yun po yung long-term na maging good habits or godly habits po natin. Amen po ba doon? Hindi lang po para sa ating sarili, kung hindi para din po sa mga susunod, mga anak natin, kasi gusto natin ma-develop yung good habits or godly habits sa kanila. Pagbabasa ng Word of God, pananalangin, no? Paniniwala sa Diyos po natin. Alam niyo, nakaka-bless po yung si Araw, yung anak po namin, talagang sasabihan ako niyan, Tay, pupunta mo na siya sa CR, ang gagawin na, magpe-pray daw siya doon. Alam niyo yun, may kakaiba para. Hindi naman ako nagpe-pray doon, kaya nakuha nito. Pero alam niyo po yung sinasabi niya paggabi,
parang yung faith niya kay God. Pag nagpe-pray siya, parang, Lord, wag mo na kayong, alam ko po, darating na po kayo, pero wag muna po. Para may mga understanding siya na dadating, pero wag muna. Pero ibig ko po sabihin, yung habit of knowing God in their lives, di ba? Nandun na po yung may idea na sila, nagkakaroon sila ng, wow, si God pala, ganito, kabuti. And yun po yung gusto po natin, na ma-eliminate or maalis sa atin at wag na po nating maipasa sa next generation yung mga not good habits. We want the godly habits to be passed sa ating mga anak. Okay? Philippians chapter 3 verse 13, sabi dito, "No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead." Again, mga kapatid, na-develop sa atin yung mga habits na yan, pero again, sinasabi po dyan, we have to forget our past and move forward. Pangalawa po na reason kung bakit daw po mahirap ang mag-alis or magbago, mag-alis ng bad habits or magbago. Number 2 po is we mixed up our identity with our habits. We mixed up our identity with our habits. Kapag meron ho tayong naririnig na mga tao, no, na katulad ng mga katagang ito, lagi akong late. Yan, lagi akong late. Warrior ako. Ano po yung mga sinasabi po ng mga katagang yon? Yung mga ganun po ay they try to identify themselves doon po sa kanilang bad habit. Naintindihan niyo po? Sino ho dito yung laging late? Ay, wag na ho kayo magtaas. Ayan, si Nanay ay Cob. Laging late. Alam niyo po, meron pong risk na titignan po natin yung sarili natin na identify ko yung sarili ko because of that habit. Ay, si Nanay ay, Covarrubias, yan si Miss Late. Di ba? Laging late. Pero ito nga po yung nagiging problem kung bakit po mahirap po magbago is that we mixed up kung sino tayo at yung ginagawa po nating habit. Kasi magkaiba po yun. Tayo at yung ginagawa nating habit na na-develop over the past years. No? And nagkakaroon po ng confusion between our identity and our bad habits. Why? Because habits are the things that we do. Yun yung mga ginagawa po natin. Pero tayo, yung identity natin, hindi naman talaga tayo yun. Tama ho ba? Bad habits and identity in Christ ay magkaiba po. So, anong nangyari? Bakit ba? Because the things or the habits po, hindi po tayo yon. We are not our habits. Okay? So, habits can be changed. Hindi po tayo yon forever. Yung mga ginagawa po natin, pwede ho yun magbago. Kaya pag naintindihan mo natin ito, na Lord, ito po yung identity ko, gusto ko na pong baguhin yung ginagawa kong iyon. Magkaiba po yung identity natin and yung habits na ginagawa po. Lahat po ba tayo dito may weakness? Weakness, kahinaan. Okay? Lahat po tayo may weakness. And di ba po, kapag pinag-isipan po natin ito, mga kaibigan, mga kapatid, despite of our weakness or weaknesses and past failures and bad habits, masamang pag-uugali, sama mo na dyan, despite of all that, lahat na, sabihin mo na, despite of all that, gusto ko pong ma-recognize natin that Jesus still loved us. Amazing, ano? Ang Panginoon po, despite of our weaknesses, our past failures, yung mga masasamang pag-ugali, bad habits, still, Jesus died for us. Why? Because we are not our bad habits. We are loved by Jesus because of
who we are. Kung sino po tayo, mga kapatid. Jesus was able to give His life on the cross despite knowing our weaknesses and bad habits. Bakit kaya? Because He loves us. He loves you and me. Kaya pansinin nyo, minsan kahit na medyo pasaway tayo, dami nating mga pagkakamali, nakakanasan pa rin natin ang pag-ibig ng Diyos. Tama po? And I would like to illustrate this para lalo po nating maunawaan sa aspeto po ng pamilya. Sino po ang may mga anak na dito? Makaka-relate po tayo. Despite of yung mga anak po natin ay may mga ginagawang hindi kanais-nais, masyadong makulit, or pag mga teenager na, alam niyo yan, parang may mga ginagawang mga hindi maganda. Despite of that, if I ask you right now, kung mahal niyo pa rin ba sila? Ang sagot niyo is, of course, yes. Bakit? Because anak natin sila. So it's not about the bad habits. It's about our identity. Ganun din po ang Panginoon sa atin. May mga ginagawa tayong mga bagay na hindi ka nais-nais at hindi ka aya-aya sa harapan ng Diyos, but still, you are God's child. Eh yun po yung amazing doon, that whenever we ask forgiveness, babalik tayo sa ating Ama. Hindi niya tayo re-reject. Ay, ikaw yung ginawa mo, hindi po ganun ng Panginoon. Di ba last week lang ito ginawa? Paulit-ulit ka naman eh. Di ba? Jesus loves us. God loves us because of who we are. And who we are, sino ba tayo? Anak po tayo ng Diyos. Anak niya po tayo. And these verses, basahin po natin, pinapakita ko dito kung gaano po tayo iniibig ng ating Panginoon na Jesucristo. Romans chapter 5 verse 8. Ngunit, sabay-sabay nga po nating basahin. 1, 2, 3, go! Ngunit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Ibig sabihin, makasalanan pa tayo, nagawa na pong ibigay ni Jesus yung buhay niya dahil sa pag-ibig. You see? Isa pa ho, Marcos 2:17, narinig ito ni Jesus, kaya't siya ang sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Ibig sabihin, bakit ganun yung compassion ni Jesus? Kahit na makasalanan tayo, ang dami nating ginagawang hindi tama. Bakit? Kasi mahal niya kung sino tayo. And He wants to, syempre gusto ng Panginoon mapagtagumpay natin yung mga bagay na yan. Yung mga bad habits na yan. That's why we have to walk according to His will sa ating buhay. But remember this, kung meron man po kayong maaalala, take away dito sa service na to, kung meron man po kayong dapat maalala at gusto kong maalala po ninyo, sa dinami-dami ng kinwento ko sa inyo, wag lang yung ngipin ni Sa dinami-dami ng sinabi ho natin, pag-aaralan po na, ito po yung gusto ko pong mag-retain sa atin. That we are loved by God, that we are loved by Jesus, regardless of our bad habits. Pero gusto ng Panginoon, mapagtagumpayan natin yan. Amen? Number 3 po. Bakit daw mahirap po ang pagbabago? Or magbago, alisin yung bad habits? Kasi po, minsan, gusto ho natin ng mabilis and easy, immediate gratification. Gusto po natin ng mabilis yung maranasan po nating sarap. No? Mabilis po yung hindi tayo mahihirapan. We want to feel good. Now, ASAP, mabilis. No? So, ano po ba ang mas madaling gawin? Ang mag-scroll sa cellphone or mag-jogging? Kayo. Ano po? Scroll. Kaya tignan nyo, pag tignan nyo yung mga dito nyo, ang lalaki na ng muscle. Kakaganon di ba?
So, tignan mo natin, bakit kaya mas pinipili ng tao ang mag-scroll kesa daw mag-exercise? Kasi ito po yung sagot. They want easy. By nature, we want easy and immediate gratification. Kung ano yung madali, kung ano yung makaka-relax ka agad, yun yung ating gagawin. No? Ano po ang mas madali ba sa mga nanay na nagluluto? Magsalpak or magsalang ng instant noodles, budburan mo lang ng mga season. Or, pupunta ka sa palengke, bibili ka ng buto-buto, gulay, maglilinis ka, papalambutin mo sa pressure cooker para ikaw ay magkasabaw para sa iyong mami. Ano mas madali doon? Para mas mabilis yun, di ba? Parang 3 minutes to 5 minutes, meron ka ng noodles. Pero pag titignan mo, syempre, the healthier, yung isa. At saka mas mahal. Pero there's something na, at risk. Pag lagi natin pinipili yung mga easy access. Hebrews chapter 11, verse 24 to 26, tignan po natin yung buhay ni Moses. By faith, Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Bago tayo tumuloy dyan, si Moses po ay inadapt ng hari ng Ehipto. So, ibig sabihin, lumaki po siya nasa palasyo. Masarap yung kanyang buhay. Palasyo siya eh. Pero nung siya po ay nagkaedad na ayaw niya na po na siya tinatawag na siya po ay under Pharaoh's rulership. Gusto niya po na ma-identify siya sa mga anak ng Diyos na naghihirap. Choosing rather suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he looked to the reward. Ibig sabihin, hindi niya po inalintana yung mga treasures, mga Egypt, ayoko niyan. Meron akong reward sa langit at mas gugustuhin kong maipasama dun sa mga tao. No? Ito po yung sinasabi niya, the pleasures of sin. Kasi mabilis lang kay Moses yun eh. Anak siya ng Pharaoh eh. Di ba? Oh, gusto ko ng chicks. Psst, put. Gagano lang siya. Oh, gusto ko ng pera. Gusto ko ng 3 camel. Tapos, pwede niyang gawin yun eh. Anak siya ng Pharaoh eh. Pero, in-identify niya yung kanyang sarili sa mga anak ng Diyos. And during those times, sila po ay naghihirap. They were slave during that time. God would like to remind us and warn us doon po sa pleasure of sin for a short time. Ito po yun, mabilisang pleasure of sin. No? And sometimes, ito po yung nagiging resort po natin. Mas pinipili yung noodles na mabilisan kesa doon sa dapat masustansya na noodles. And in our lives, yan po yung nangyayari sa mga bad habits po natin. Mas pipiliin na natin mabilisan ang lahat ng bagay kesa dumaan sa tamang proseso. Nagka-chat lang kayo, o sige, tayo na. Di ba po na ganyan po yung nangyayari sa Hollywood? Ang bilis nilang magpakasal, pero mamaya, wala na. Diba dati, ewan ko kay Tatay Ronnie kung magsusulat ba kayo ng love letter. Mga love letter kay Tita. Diba? Sino dito naranasan mangharana? Amil, harana. Wala. Tay, kayo, harana. Ayun, si Adrian. Yan. Sa trabaho ni Abby. Asan na po yung ganun? Yung mga sweet moments ngayon na talagang, inaalagaan mo yung relationship. Ngayon, sige tayo na. Ang bilis na lang sumagot, sige tayo na. Samantalang dati, di ba, parang, may proseso. And hindi lang po yan sa panliligaw or sa love life po natin, sa atin pong buhay. No? Gusto po natin minsan quick, mabilisan na lang. 1 Corinthians chapter 6 verse 12, sabi dito, may magsasabi, malaya akong magagawa ng kahit ano
Ngunit ang sagot ko naman, hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Maaari ko rin sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Ano pong ibig sabihin yan? Everything is permissible. Lahat pwede naman natin gawin, but not everything is beneficial. Kaya pag-isipan po natin mabuti, Lord, ito bang aking ginagawa? Ginagawa ko na lang para maibsan yung aking pangangailangan? Or you want me to dig deeper and ask for your wisdom and plan in my life? Katulad po ni Moses, we need to look beyond. We need to look beyond. Kaya sabi ko, Lord, gusto ko po ito. No, when I was studying this, gusto ko po ito, Lord. Hindi ko po alam kung naabutan niyo po ako nung pag gumanon ako, medyo okay pa to di ba? Yung pag yumuyo ako, hindi ko na kailangan gumanon. Yun talaga, gagano ka lang, namimiss ko na yan Di ba, pag nagtatrabaho, nagsushoot ako, parang, alam mo yun, hindi ako, sumasakit yung tuhod ko pag, sabi ko, Lord, namimiss ko na yan. Bakit? Kasi, bad habits, na-develop yung bad habits. Kung kilala niyo po si Pastor Rick Warren, yung sumulat po ng Purpose-Driven Life, 40 Days. Ang isa po sa confession po niya, dahil po siya ay isang pastor na thousands of members, ay isa pong confession niya po ay napabayaan po niya yung kanyang health. Kasi nagtatrabaho, di ba? Meeting dito, meeting dan. And sabi niya, ang isang nangyari sa kanya is na-develop yung habit of being busy, hindi niya po natutukan yung kanyang health. No? So, we have to choose. Pili po tayo. Gusto po natin mabilisan, gratification kaagad, or gusto po natin ng tama. And last po, na i-share ko po sa inyo mga kapatid, kung bakit daw po mahirap alisin yung bad habits is that you have an enemy who wants to discourage you. Pakisabi mo nga sa katabi mo, you have an enemy. Yan, that wants to discourage you. Yan, sabi mo sa katabi mo, may kalaban na gustong pumigil sa'yo. May kalaban na gustong nandiyan ka na lang, ayaw umusad. And alam niyo po, ito pong point number 4 is hindi po masyadong pinag-uusapan. Dito lang sa church. Kasi po, here we recognize that Satan is true. Totoo po si Satanas. And he is very serious na tayo po ay pigilan sa ating growth. Na tayo po ay maging katulad at kawangis ni Kristo. Seryoso po si Satanas dyan. No? And we are not only fighting our bad habits. Hindi lang po yung sarili po natin yung ating kalaban. Kalaban din po natin si Taning. Kasi ayaw po ni Taning na tayo po ay nagpro-progress. Ayaw po ni Taning na tayo po yung mga bad habits mo na yan, okay lang yan. Saya yan di ba? Ang sarap niyan, di ba? Diyan ka na lang. Mag-enjoy tayo dyan. Woohoo! Yeah, party, party. Di ba? Easy money? Di ba? Good. Yung mga bad habits, gusto niya nakakulong tayo doon. Doon sa pleasures of sin, pleasures of life. Pero sabi po ng Panginoon, John 10:10, very familiar verse, the thief, Satan, the devil, his purpose is to steal and to kill and to destroy. Sabi ni Jesus, my purpose is to give them a rich and satisfying life. Sa ibang version po, abundant life. Kaya itong si kaaway po natin, si Taning, he is known to be the deceiver and accuser. He is actively working against you every moment of your day.
Nandyan siya. Gusto niya na hindi ka lumalago. Gusto niya yung mga bad habits natin, yung mga pag-ugal. Gusto niya nandyan lang yan, nire-retain. Ginagawa niya yung best effort niya para hindi po tayo magbago. Kaya pag pansinin niyo po, magde-decide ka magbasa ng Bible, yes Lord, I would like to, tapos mamaya-maya, may distraction, di ba ho? May pagpapatugtog na, salbakuta. Ay, naka-record pala tayo. Sorry O yung mga kanta na, alam niyo yun, malayo sa Diyos, nadidistract po tayo. Why? Because Satan is working to bring us down. Alam niyo po ba kung bakit? Alam niyo po ba kung bakit tayo ang target ni Taning? Kasi he cannot fight God. Hindi niya po kayang saktan directly ang Diyos. Malayo. Hindi. So, sino ang target niya? Ay, yung mga mahal ng Diyos. Ay, yung mga binigay na buhay ng Panginoon. Kanino ba nagsakripisyo ang Panginoong Jesus? Sa tao, sa atin. Siya may direct contact sa atin. Kaya ang mindset niya, kapag tayo ay nasasaktan, kapag tayo nakukulong, kapag tayo nahihirapan, nasasaktan niya ang Diyos. Kaya very serious siya na hindi tayo makausad. Ano po yung kanyang goal? To steal, to kill, and to destroy. Pero hindi po natapos doon ang Panginoong Jesus. Kasi sinabi ng Panginoong Jesus, my purpose is to give them rich and satisfying life. Pili ho tayo doon. Hayaan ba natin si Taning na wasakin tayo? Destroy yung ating buhay? Diba ho? Kaya pag, naisip ko, pag ako nagpuyat ng nagpuyat, bibilis yung buhay ko. Diba ho? Diba po? Kasi pag nagpuyat ako, madaming tataas sa akin. Sugar. Yung timbang ko, kita niyo yung timbang ko? Ano pa? Kidney. Puyat tayo eh. Siyempre, pag puyat ka, anong gagawin mo? Siyempre, alam niyo po yung computer ko ngayon? Alam niyo kung ano yung katabi ko? Rep. Pag kunyari edit, may ginagawang trabaho, gagano lang ako. Whoop. Pag ganon ko may itlog, magpapakulo ko ng itlog. Ibig ko po sabihin, every moment, every decision that we make can affect our lives. So, sabi ko, pag hindi ko inayos, baka hindi ko na masulyapan yung mga anak ko paglaki nila. Baka hindi ko na magawa yung pinapagawa ng Lord sa akin, yung mission niya para sa akin. Baka, mapabilis. So sabi ko, Lord, bigyan niyo ako ng banal na takot na sumunod sa nais mo. You decide. Kasi hindi naman tayo pinipilit ng Panginoon po. Sinasabi niya lang na ang purpose niya sa atin ay rich and satisfying life. Whatever bad habits or habits that you are doing outside the church, pag-isipan niyo pong maigi. Everything is permissible, but not everything is beneficial. Identify mo, ito ba atake ng kaaway sa akin para hindi ako mag-grow? Magbabasa ako ng Bible, magpe-pray ako, pero parang ang daming distraction. But I will not allow you, Satan. I rebuke you, get away. Gusto kong lumago sa Panginoon. Gusto kong mag-worship sa Kanya. Diba? Sunday, umulan ng malakas. Ano yung papasok agad sa isip natin? Huwag na church. But here you are. Because you're not allowing Satan to manipulate your life. Minsan, ang ginagawa ni Taning, nagtatanim siya ng seed of doubts sa ating isip. Doubts. Ano ba yung mga tinatanim? Di ka na magbabago. Uy, church ka pa dyan.
Saan ka ba galing nung isang linggo? Di ba? Church ka dyan eh. Kachat mo lang yung ano, kakapanood mo lang. Seed of doubts. Kung ano-anong tinatanim niyan. Di mo kaya yan. No? Sino ka ba? Ano bang worth mo? Di na mabuburay yung past mo. Forever na yan. Huwag mo nang subukan. Hopeless ka na. Yan yung mga binabato ni Taning sa atin. And pag tayo nataniman nun at yung puso po natin ay inopen natin doon, malamang sa malamang, yun yung i-meditate natin. Kaya ngayong umagang ito, we want to allow the Lord, we allow the Holy Spirit to uproot. Alam niyo po yung uproot? Pag meron pong damo, pag ginunting-gunting mo yan, paglipas ng ilang araw, weeks, nandyan ulit yan. Pero para maalis at hindi na mag-grow back, kailangan mong bunutin yung damo. Ganon din po ang gagawin po ng Panginoon sa atin ngayong umaga. He wants to uproot the bad habits that has been for a long time. Maaring ito nga secret lang natin. Asawa lang natin yung may nakakaalam. Pero, di ba, this is the season, this is the time where we would allow the Holy Spirit na, Lord, 100% I'm yours. Gusto ko ng talikuran, Lord. Palitan mo na yung mga hindi magagandang magagandang ugali, hindi magagandang bad habits that nakasanayan ko na nung ako'y bata pa. As we face this life, mga kapatid, let us not allow Satan to manipulate us. Huwag na ho natin hayaan na bumalik tayo doon sa dating buhay na meron tayo. And let's just allow the Holy Spirit to minister to us. Sabi ko nga po sa inyo kanina, the conclusion of this topic, hindi po natin kaya sa sarili nating lakas. Hindi enough yung motivation. Kaya yung mga quotes, mga nababasa natin, napapanood natin, pansinin nyo, pag nabasa mo, parang on fire ka na sundin, on fire ka na, di ba? Parang gusto mo na gawin yon. Uy, paano ba pumayat ganito? Sarap. Pero at the end of the day, it's not enough. The motivation is not enough. Because we need more than just motivation. We need the Spirit of God. We need the power of the Holy Spirit. We need His touch. We need Him to have an operation in our hearts and in our minds. Tanong, bago ho tayo manalangin, ano ho yung mga bagay na matagal na na-develop sa atin na gusto na nating maalis, mga pag-uugali, bad habits, ay hindi, alam natin Sabi ko nga sa inyo kanina, kapag tinanong ko kayo or pinasulat antemano, meron tayong ma-identify na bad habits na meron tayo. And God is telling us right now that He wants us to be freed. Gusto niya pong tayo'y makalaya sa mga bagay na yan. Why? Again, because He loves you. Mahal po tayo ng Diyos. Walang labis, walang kulang, 100%. And whatever the things that we are doing or ginawa natin from the past, huwag niyo pong kalimutan, kapatid, it is not us. Hindi po natin identity yun. Marahil yun po yung mga tinanim ng kaaway sa atin, mga experiences natin, mapapait na experience natin sa buhay, kaya parang nag-iba yung ugali natin. But God wants us to be freed. Gusto niya maintindihan na, anak, mahal kita kasi mahal kita.
Hindi dahil may ginawa kang maganda, hindi dahil meron kang bad things na ginawa. Hindi. I love you because I love you. Ganun lang kasimple yan. Tayo po'y tumayo, tayo po'y aawit sa Panginoon. And while worshiping God, ay gusto po natin, kapatid, na kausapin ng Diyos sa ating mga buhay upang tayo po ay magkaroon ng breakthrough. Awitin po natin. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umahawin, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pag-usap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Awitin mo natin para sa Panginoon. Yes, Lord Jesus. Gising sa umaga, naaalala. Yan po ang gusto namin, O Diyos. Hindi po natin distract. Naalis po namin ang atake ng kaaway sa amin. Yes, Lord. Gusto po namin maging malaya, sumayaw, umawit sa inyo. Naghihintay ng pag-usap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, nakila ka, aming sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling. Kantahin natin! Hallelujah! Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, nakila ka, aming sandigan ko. Ang lakas po namin ay nagkagaling sa inyo. Hallelujah. For the last time. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, aming sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ikaw ang kalakasan, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Yes, Lord. Kapatid, ngayong umagang ito, kausapin mo ang Diyos. Nakikinig siya sa'yo, kapatid. The Holy Spirit of God is here.
right now. Kausapin mo siya, Lord, ayoko na, Lord. Gusto ko nang alisin to, Lord, sa aking buhay. Hallelujah. Lord, we thank you. Salamat, Panginoon, dahil minamahal niyo ako despite of the things that I have done. Hallelujah. Salamat, Panginoon, dahil you protect me against the works of the enemy. Salamat, Panginoon, dahil ang plano mo sa akin ay napakabuti. Rich and abundant life. Rich and satisfying life. Kahit anong ibato ng kaaway sa akin, Panginoon, turuan mo ako na pagtagumpayan yon. Turuan mo ako, Panginoon, na i-divert yung mga doubts na tinatanim niya into praises. Yes, ganito ako dati, pero binago ako ng Diyos. Yes, ganito yung habit ko dati, pero dati yun. Ibang tao na ako ngayon. Ako'y anak na ni Kristo, ako'y anak na ng Diyos. At nasa akin na ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya makakayanan ko na yung mga bagay na yan. Kaya yung kaaway, wala pong magagawa sa atin yan, kapatid. If we will not allow Him to. Hallelujah. And one of the things that God is impressing to me is sometimes we label ourselves. Sometimes nalilito tayo sa identity natin. Akala natin yung mga pagkakamali natin, bad habits, yun na tayo. But God is saying, we are not that bad habits. We have our own identity in Jesus. When we accepted Him as our Lord and Savior, He gave us the right to become the children of God. Hallelujah. Nung nagdesisyon tayo na tanggapin si Jesus at papasukin siya sa ating buhay, hindi na tayo stranger. Hindi na tayo basta-basta tao lang, kapatid. Ikaw ay anak na ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, handa siyang tulungan tayo. Gusto niya the best para sa atin. Gusto niya na maalis na sa atin yung mga negative things. Kaya ngayong umagang ito, kapatid, aalis tayo sa lugar na to na may matatag na paninindigan. Panginoon, ako'y anak ninyo. Sa loob at labas ng simbahan, mahal niyo ako. And I don't want, Lord, to disappoint you. I don't want, Lord God, to continue the life that I have been before. I want a new life. Basahin ko po muli. Efeso 4:22-24. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na sisira dahil sa masamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, naghahayag na matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Salamat po, Diyos. Taas po natin ang ating mga kamay. Lord, thank you, Lord, for the blessing we receive. We receive your goodness. We receive your word this morning. Hayaan niyo, Lord, na alis po kami sa lugar na to, na baon-baon, Panginoon, yung kabutihan po ninyo. Kahit pagbalik-balik na rin, Panginoon, ang ikot ng mundo o takbo ng mundo, giyera dito, away dyan, still, we will declare your goodness and your love towards us. Maraming salamat, Panginoon. Hayaan niyo, Lord, na lalabas po kami sa lugar na to na hindi lang motivated, kung hindi